Paano kung sabihin ko sa inyo na ang kaligayahan ay hindi hinahanap kundi nililikha tuwing umaga? At para dito, hindi mo kailangan ng pera, swerte, o pag-apruba mula sa iba. Ang kailangan lang ay tamang pag-iisip at ilang minuto pagkatapos mong magising. Ngayon, hindi natin pag-uusapan ang mga motivational quotes, kundi ang filosofiya ng Stoicism na sinubok at napatunayan sa loob ng maraming siglo. Ito ay isang praktikal na gabay sa pagbuo ng isang kuta sa loob ng iyong sarili. Tatalakayin natin ang 20 simpleng ritual sa umaga na maaaring magpabago sa iyong araw at sa huli sa iyong buhay. Kaya sino ba ang mga Stoic? Hindi lang sila basta mga lalaking may balbas na nakasuot ng toga na nakatingin sa mundo ng seryoso. Sila ay kinabibilangan ng mga emperador tulad ni Marcus Aurelius at mga alipin tulad ni Epictetus. Isang bagay ang nag-ugnay sa kanila. Hinanap nila ang paraan upang mamuhay ng maayos at makabuluhang buhay anuman ang kalagayan sa labas. Ang Stoicism ay isang operating system para sa isip na tumutulong sa pagharap sa stress, paghahanap ng kagalakan sa maliliit na bagay, at pananatiling kalmado sa gitna ng unos. At nagsisimula ang lahat sa iyong umaga. Nagsisimula ang lahat dito. Sa tunog na kinaiinisan ng karamihan sa atin, ang tunog ng alarm clock. Para sa marami, ito ang hudyat ng simula ng isa pang karera, isa pang labanan. Ngunit para sa isang stoic, ito ang unang pagpili. At ang pagpiling ito ang humuhubog sa buong araw mo. Tingnan mo, ang kamay mo kumakapas sa snooze button. Napakasanay na, napakatukso. Dagdag na siyam na minuto ng init at pagkalimot. Pero ano ba talaga ang ginagawa mo sa sandaling iyon? Sinisimulan mo ang araw mo sa pagpapaliban. Sinasabi mo sa utak mo, ang mga intensyon ko, hindi mahalaga. Mas mahalaga ang ginhawa. Ito ay isang maliit, ngunit ang una mong pagkatalo para sa araw na iyon. Ang mga stoic ay nag-aalok ng ibang paraan, ang malay na paggising. Sa sandaling marinig mo ang alarm, huwag kang gumalaw. Sa halip maging malay, gising na ako, buhay ako, may bagong araw ako. At pagkatapos, sa halip na automatikong pindutin ang button, tanungin ang sarili ng isang simpleng katanungan, ano ang pinakamahalaga kong gawain ngayon? Hindi kailangang mag-isip ng kahit anong enggrande. Maaaring ito ay simpleng maging pasensyoso sa kasamahan o tapusin ang ulat. Araw-araw, si Emperador Marcus Aurelius ay nagpapaalala sa kanyang sarili na bumangon siya para gampanan ang gawain ng isang tao. Sinasabi niya na tayo ay nilikha para sa sama-samang pagkilos tulad ng mga kamay at paa na nilikha upang magtulungan. Ang magtago sa ilalim ng kumot ay nangangahulugang sumasalungat sa iyong kalikasan. Kaya ang una mo, ngunit ang pinakamahalagang tagumpay sa araw ay ang bumangon lang. Hindi dahil kailangan, kundi dahil iyon ang iyong pinili. Ito ang una mong gawa ng kalooban. Natalo mo ang kahinaan at pinili mo ang pagkilos. Nagsimula ang araw ayon sa iyong mga patakaran. Ngayon, subukan nating gawin ang isang bagay na sa una ay maaaring magmukhang kakaiba. Ang pagsasanay na ito ay tinatawag na premeditasyon ng mga kapalpakan or premeditation of evils. Pakinggan, parang ang bigat, di ba? Pero huwag kang mag-alala. Ang layunin nito ay hindi para sirain ang araw mo. Ito ay isang mental na ehersisyo, isang bakuna laban sa stress. Ano ang kailangan mong gawin? Umupo ka lang saglit at isipin kung ano ang mga posibleng magkamali ngayong araw. Huwag kang mag-isip ng malalaking sakuna. Isipin mo ang mga totoong pang-araw-araw na aberya. Maaaring matapunan mo ng kape ang isang mahalagang dokumento. Maipit sa matinding traffic. Makatanggap ng hindi magandang email mula sa boss mo.
Maaaring biglang mawalan ka ng internet sa gitna ng isang mahalagang tawag. Nai-imagine mo na? Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ngayon? Katapusan na ba ng mundo? Malamang hindi. Kaya mong harapin ang bawat isa sa mga sitwasyong iyan. Pero, ano ang maidudulot nitong pagsasanay? Una, kung mangyari man ang isa sa mga iyan, nakahanda ka na sa isip. Hindi na ganoon kalakas ang impact. Mas mababawasan ang pagkapanik. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, kapag maayos ang takbo ng iyong araw, mas lalo mo itong mapapahalagahan. Ang simpleng umaga na walang aberya ay nagiging isang biyaya, hindi lang basta ordinaryong routine. Hindi mo inaakit ang negatibo. Inaalis mo ang biglaang epekto nito at natututo kang maging mapagpasalamat sa kapayapaan. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang aral ng mga Stoiko. Ito ang ideya na siyang pundasyon ng buong pilosopiya nila. Kung ito lang ang maintindihan mo, tiyak nagagaan na ang buhay mo. Tinatawag itong dichotomy of control. Mukhang komplikado pakinggan, pero ang kahulugan ay napakasimple. Sa ngayon, sa isip mo, hatiin mo ang lahat ng bagay sa mundo sa dalawang simpleng kategorya. Una, yung mga bagay na nasa ganap mong kapangyarihan. Ikalawa, yung mga bagay na wala kang kontrol. Yun lang, walang iba pang kategorya. Ano ang kabilang sa una? Ang iyong mga iniisip, ang iyong mga paghuhusga, ang iyong mga reaksyon, ang iyong mga desisyon, ang iyong mga kilos. Ito ang personal mong kaharian, kung saan ikaw ang ganap na hari. At ano naman sa ikalawa? Halos lahat ng iba pa. Ang panahon sa labas, ang trapik sa kalsada, ang sitwasyong pang-ekonomiya, ang nakaraan, ang hinaharap, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang opinyon at kilos ng ibang tao. Kaya nga, sabi ng mga Stoiko, 99% ng ating mga paghihirap, pagkabalisa, at pagkadismaya ay nangyayari dahil sa pagtatangka nating kontrolin ang mga bagay na nasa ikalawang kategorya. Nagagalit tayo sa ulan, nag-aalala dahil sa opinyon ng iba. Sinusubukan nating baguhin ang mga tao. Para lang tayong sumusubok kontrolin ang hangin, walang silbi at nakakapagod. Pero palagi mong pwedeng ayusin ang iyong mga layag. Ang iyong gawain ngayong umaga ay malinaw na itakda sa iyong sarili. Ngayon, ipupukol ko ang lahat ng aking enerhiya sa mga bagay lamang na kaya kong kontrolin. Sa aking mga salita, gawa at isip. Ang lahat ng iba pa ay tanging background lang. Ang susunod na ritual ay maaaring tila napakamadilim para sa ilan, ngunit ito ay lubhang epektibo para tanggalin ang lahat ng hindi mahalaga at ituon ang pansin sa kung ano ang tunay na mahalaga. Tinatawag itong memento mori, na mula sa Latin ay nangangahulugang alalahanin ang kamatayan. Huwag kayong matakot. Hindi ito tungkol sa pagkalugmok sa kalungkutan o depresyon. Sa halip, ito ay tungkol sa pagsisimula ng tunay na pamumuhay. Ang mga Stoic ay hindi morbidong pesimista. Sila ay realista. Nauunawaan nila na ang pagkilala sa katapusan ng buhay ang pinakamalakas na pangganyak. Tuwing umaga, ipinapaalala nila sa kanilang sarili na ang araw na ito, itong mismong araw na ito, ay maaaring ang huli na. Subukang gawin ito ngayon din. Sa isang iglap, hayaan ninyong pumasok sa isip ninyo ang kaisipang, paano kung ito na ang lahat ngayon? Ano agad ang mangyayari sa inyong isip? Lahat ng maliliit na hinanakit, takot, at pag-aalala sa sasabihin ng iba. Lahat ng mental na kalat na ito ay agad na nawawalan ng saysay. Gugugulin ba ninyo ang inyong huling araw sa walang saysay na pagtatalo sa internet, sa pagtatampo sa isang katrabaho, sa pag-aalala tungkol sa kinabukasan na maaaring hindi na dumating? Siyempre hindi. Ang maikling kaisipang ito ay gumaganang parang filter. Pinapaisip nito sa inyo ang tamang mga tanong. Ano ba talaga ang mahalaga para sa akin?
saan ko gustong gugulin ang mahahalagang oras ng aking buhay. Ang praktis ng memento mori ay hindi tungkol sa kamatayan. Ito ay tungkol sa kung paano mamuhay sa bawat sandali ng inyong buhay ng buo at may pinakamalalim na kabuluhan. Ngayon, subukan nating lumampas sa ating mga pansariling problema. Madalas sa umaga, binabalot tayo ng maliliit na alalahanin. Anong isusuot? Anong ihahanda para sa agahan? Paano makakarating sa meeting nang hindi nahuhuli? Ang mga kaisipang ito ay tila napakalaki at napakahalaga. Ngunit ang mga Stoic ay nagmungkahi ng isang makapangyarihang ehersisyo upang maibalik ang lahat sa tamang perspektiba. Tinatawag itong tanaw mula sa itaas o kosmikong pananaw. Umupo ng komportable. Ipikit ang iyong mga mata at isipin na para kang isang drone camera, dahan-dahan kang umaangat pataas. Una, makikita mo ang iyong kwarto. Pagkatapos, ang iyong bahay, ang iyong kalye. Umaangat ka pa ng mas mataas at makikita mo ang iyong lungsod, parang isang mapa. Pagkatapos, ang iyong bansa, bilang isang munting hugis sa kontinente. Mas mataas pa at makikita mo ang buong planeta natin, ang ating asul na bola, nag-iisang lumulutang sa itim, tahimik na kawalan ng kalawakan. Ngayon, mula sa taas na ito, subukan mong hanapin ang problemang nagpapahirap sa iyo kaninang umaga, ang katrabahong nagpapairita sa iyo, ang trapik sa daan. Nasaan sila? Naglaho sila. Napakaliit na nila na hindi mo na sila makita sa lawak ng universo. Ang ehersisyong ito ay hindi binabaliwala ang iyong mga problema. Sa halip, ibinabalik nito ang kanilang tunay na sukat. Nagpapaalala ito sa iyo na ikaw ay bahagi ng isang bagay na mas malaki. Ito ay isang makapangyarihang gamot laban sa pagiging makasarili at labis na pagtuon lamang sa sarili. Isang minuto lang ng ganitong paglipad at babalik ka sa lupa na may mas malinaw at payapang isip. Ngayon, kailangan natin ang pinakasimpleng kasangkapan sa pagsusuri sa sarili na pwedeng isipin, panulat at papel, o kaya ang notes sa iyong telepono, kung iyon ang mas madali para sa iyo. Ang ritual na ito ay hindi aabot ng 3 minuto, pero ang epekto nito ay maaaring umabot ng buong araw. Ito ang praktis ng pasasalamat. Alam kong gasgas na payo ito mula sa popular na sikolohiya, pero ginagawa na ito ng mga Stoics 2,000 taon na ang nakakaraan at hindi lang basta-basta. Ang ating utak ay sadyang nakaset up na maghanap ng problema. Patuloy itong nagbabantay sa paligid para sa mga banta at kakulangan. Nakatulong ito sa ating mga ninuno para mabuhay. Ngunit sa modernong panahon, madalas itong humantong sa malubhang pagkabahala at kawalang kasiyahan. Ang praktis ng pasasalamat ay isang sinasadyang pagreprogram ng mekanismong ito. Literal mong tinuturuan ang iyong utak na hanapin hindi ang mga bagay na kulang, kundi ang mga bagay na meron ka na. Kaya, kumuha ka ng panulat at isulat ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo ngayon. Huwag mag-isip ng mga bagay na sobrang laki, tulad ng kapayapaan sa buong mundo. Magsimula sa pinakasimple, sa pinakahalata. Nagpapasalamat ako na nagising ako sa isang mainit na kama. Nagpapasalamat ako sa amoy ng bagong timplang kape. Nagpapasalamat ako na malulusog ang aking mga mahal sa buhay. Damhin ang bawat isa sa mga ito. Huwag lang isulat, kundi damhin talaga ang pasasalamat. Ang simpleng ehersisyong ito ay naglilipat ng iyong atensyon mula sa kakulangan tungo sa kasaganaan. Sisimulan mo ang araw hindi sa kaisipang kailangan ko pa ng marami, kundi sa kaisipang ang dami ko ng meron. Nagbabago ang lahat. Ngayon, mula sa mga mental na pagpapalakas, lumipat tayo sa pisikal. Naniniwala ang mga Stoics na hindi mapaghihiwalay ang diwa at katawan. At para mapalakas ang ating diwa,
Minsan kailangan nating bigyan ang ating katawan ng bahagya ngunit kontroladong pagsubok. Tinawag nila itong practice ng voluntaryong pagsubok. At ang pinakasimple at pinakamadaling paraan para magawa ito ay ang maligo sa malamig na tubig. Oo, alam ko na ang iniisip ninyo. Hindi ito kaaya-aya, hindi ito komportable, at iyan mismo ang dahilan kung bakit ito napaka-epektibo. Isipin ninyo, araw-araw may haharapin tayong mga problema at abala na hindi natin pinili. Traffic, sakit, mga kaguluhan. Ang cold shower ay ang inyong sariling training ground. Kusang loob kayong pumapasok sa zone ng diskomportable, sa sarili ninyong pagpili, sa loob ng 1 o 2 minuto. Ano ang nangyayari sa sandaling iyon? Una, sinasanay ninyo ang inyong willpower o lakas ng kalooban. Ang inyong utak ay sumisigaw, "Patayin mo na! Ang lamig!" Ngunit kalmado kayong sasagot, "Hindi, nagpasya akong manatili pa ng 30 segundo." Ipinapakita ninyo sa inyong sarili kung sino ang may kontrol. Pangalawa, pinapatunayan nito sa inyo na mas marami kayong kayang tiisin kaysa sa akala ninyo. Paglabas ninyo mula sa malamig na tubig, makakaramdam kayo ng bugso ng enerhiya at pagmamalaki. Katatapos lang ninyong gumawa ng isang mahirap na bagay. At ngayon, ang anumang gawain sa buong araw ay tila hindi na gaanong nakakatakot. Sinasimulan ninyo ang araw hindi sa paghahanap ng ginhawa, kundi sa isang maliit na tagumpay laban dito. Kadalasang magulo ang ating umaga. Dose-dosenang iniisip, plano, at notifikasyon ang bumubulabog sa ating isipan bago pa man tayo makahigop ng kape. Bilang resulta, sinisimulan natin ang araw ng reaktibo. Basta na lang tumutugon sa mga panlabas na panggulo nang walang malinaw na direksyon. Ang mga stoic naman ay mga dalubhasa sa kaliwanagan at fokus. Kaya naman, ang susunod na ritual ay ang pagtukoy ng iyong pangunahing prioridad para sa araw na ito. Isa lang, baka mayroon kang listahan ng 20 gawain, pero kailangan mong piliin ang iisang bagay na magbibigay ng pinakamalaking resulta or pinakamabilis na magtutulak sa iyo patungo sa iyong layunin. Tanungin ang sarili, kung isa lang ang magagawa ko ngayon, ano iyon? Isulat ito. Gawin itong napaka-spesipiko. Hindi magtrabaho sa proyekto, kundi sumulat ng 3 pahina ng ulat para sa proyekto. Ang simpleng hakbang na ito ay parang isang kompas. Sa buong araw, kapag ikaw ay ginagambala ng mga tawag, email, at maliliit na gawain, lagi mong mababalikan ang iyong pangunahing layunin at tanungin ang sarili. Ang ginagawa ko ba ngayon ay naglalapit sa akin dito? Makakatulong ito upang makasabi ka ng hindi sa lahat ng hindi gaanong mahalaga. Hindi ka lang basta abala, ikaw ay produktibo. Itinutuon mo ang iyong enerhiya sa isang punto. At kahit pa pagsapit ng gabi, ay iyon lang ang nagawa mo. Matutulog ka pa ring may pakiramdam ng kasiyahan. Malalaman mong hindi na sayang ang araw. Nagawa mo ang talagang mahalaga. Bago ka lumabas ng bahay at makisalamuha sa iba, mahalagang magkaroon ng maikling paghahanda sa isip. Dahil madalas, ang ibang tao ang nagiging sanhi ng ating inis, galit at pagkadismaya. Ang mga Stoic ay nagmungkahi ng isang ritual na henyo sa pagiging simple nito na maaaring tawaging paghahanda para sa likas na pag-uugali ng tao. Si Marcus Aurelius, bilang isang emperador at nakikisalamuha sa daan-daang tao araw-araw, ay nagsasabi sa kanyang sarili tuwing umaga, "Ngayon, makakaharap ako ng mga taong mapanghimasok, walang utang na loob, inggitero, makasarili, at sinungaling." Parang resipe para sa isang misanthrope, di ba? Ngunit idinagdag niya ang mahalagang pahayag. Hindi ko sila maaaring paggalitan dahil hindi lang nila alam kung ano ang tama at mali. Kumikilos sila
Nang ganoon, dahil sa kanilang kamangmangan. Ano ang diwa ng gawaing ito? Hindi ka nagiging isang siko. Ikaw ay nagiging isang realista. Tinatanggap mo ng maaga ang katotohanan na ang mga tao ay hindi perpekto. Hindi mo inaasahan na ang lahat ay kikilos ng perpekto. At kapag may kumilos ng bastos o makasarili, hindi na ito nagiging masamang sorpresa para sa iyo. Hindi mo iisipin, paano niya nagawa yon? Ang iisipin mo ay, ito na nga, handa na ako rito. Nakatatanggal ito ng napakalaking emosyonal na tensyon. Hindi mo na sinasalo ang masamang pag-uugali ng iba. Minamasdan mo lang ito bilang isang likas na pangyayari, tulad ng ulan o hangin, at pinananatili mo ang iyong panloob na kapayapaan. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakamaganda at kasabay nito, isa sa pinakamahirap na konsepto ng Stoicismo. Ito ay tinatawag na amor fati, na sa Latin ay nangangahulugang pagmamahal sa tadhana o pagmamahal sa iyong kapalaran. Hindi lang ito basta pagtanggap. Ito ay mas mataas na antas, aktibong pagtanggap at maging pagmamahal sa lahat ng nangyayari. Isipin mo ito. Sa bawat araw, maraming bagay ang mangyayari sa iyo. Ang ilan ay maganda, ang ilan naman ay hindi. Kadalasang nagagalak tayo sa mabuti at lumalaban sa masama. Malaking enerhiya ang nauubos natin sa pakikipaglaban sa realidad, sa mga kaisipang tulad ng, hindi ito dapat nangyari. Bakit ako pa? Ang amor fati ay nag-aalok ng ibang pananaw. Magpasya ka na paggising mo na lahat, oo, lahat ng mangyayari sa araw na ito ay sadyang dapat mangyari. Higit pa rito, ito ang pinakamabuting nangyari dahil ito ang material na gagamitin mo. Nakansela ang iyong flight? Mainam. Ito ay pagkakataon para magbasa ng libro o makakilala ng bagong tao. Nawalan ka ng trabaho? Marahil, ito ang kailangan mong tulak para magsimula ng sarili mong negosyo. Hindi ibig sabihin nito na maging pasibo ka. Patuloy kang kumilos. Ngunit, hihinto ka sa pakikipaglaban sa mga nangyari na. Tinatanggap mo ang mga pangyayari hindi bilang hadlang, kundi bilang hilaw na material upang maipakita ang iyong pinakamahusay na katangian, karunungan, tapang at pagkamalikhain. Hindi ka lang basta magsasabi ng, okay, tinatanggap ko ito. Sa halip sasabihin mo, gusto kong mangyari ito. Ito ang pinakamataas na antas ng pagkontrol sa sarili. Ang umaga ang perpektong oras para ihanda ang ating isip sa tamang direksyon. At ang pinakamabisang paraan para magawa ito ay ang balikan ang karunungan ng mga nauna nang nag-isip at nagnilay sa mga bagay na ito. Matagal na bago pa tayo. Kaya ang susunod na ritual ay ang pagbabasa. Pero hindi balita o kung ano-anong post sa social media. Sa halip, magbasa ka lang ng isang malalim na kaisipan. Maglagay ka ng libro ng mga sipi mula kina Seneca, Epictetus, o Marcus Aurelius sa tabi ng iyong kama. O kaya naman, anuman na itinuturing mong pinagmula ng karunungan. Puwede ring koleksyon ng tula o isang pilosopikal na babasahin. Ang punto ay hindi ang lumamo ng napakaraming impormasyon, kundi ang makahanap ng isang pahayag na talagang tatama sa iyo sa araw na iyon. Buksan ang libro sa random na pahina. Basahin ang ilang talata. Hanapin ang kaisipan na umaayon sa iyong kasalukuyang nararamdaman. Halimbawa, maaaring makita mo ang pahayag ni Seneca. Mas madalas tayong magdusa sa ating imahinasyon kaysa sa totoong buhay. Huminto ka. Huwag nang magbasa pa. Gumugol ng 2 o 3 minuto para pag-isipan ang pahayag na ito. Paano ito nauugnay sa iyong buhay? Ano ang pinag-aalala mo ngayon na nasa isip mo lang at hindi totoo? Hayaan mong ang iisang kaisipan na ito ang maging gabay ng iyong isip sa buong araw. Balikan ito kapag pakiramdam mo ay nawawalan ka ng balanse.
Parang nakatanggap ka ng payo mula sa isang matalinong kaibigan sa simula pa lang ng araw. Simple, mabilis, at hindi ka panipaniwalang epektibo. Sa kasalukuyan, ang katahimikan ay naging isang luho. Pagkagising pa lang natin, binobomba na tayo ng impormasyon, mga abiso, balita, podcast at musika. Ang isip natin ay laging abala, laging may pinoproseso. Nakalimutan na nating manahimik at mapag-isa. At para sa mga Stoics, ito ay isang malaking pagkakamali. Kaya naman, ang susunod na ritual sa umaga ay ang pagsasanay ng katahimikan. 5 minuto lang. Ngunit maaaring ito ang pinakaproduktibong 5 minuto ng iyong umaga. Maghanap ng lugar na walang makakaabala sa iyo. Umupo ng komportable at manatili lang ng walang ginagawa. Walang musika, walang libro, walang telepono. Umupo lang. Ano ang susunod na mangyayari? Ang isip mo na sanay sa patuloy na pampasigla ay magsisimulang maghimagsik. Lilitaw sa iyong isipan ang piraso ng mga kaisipan, listahan ng gagawin, mga alalahanin at alaala. Normal lang iyan. Huwag mong subukang labanan iyan. Huwag mong subukang linisin ang iyong isip. Ang gawain mo ay pagmasdan lang ang daloy na iyan, na parang mga ulap sa langit. Huwag kang masangkot. Huwag mong suriin. Isipin mo lang, ayan ang isang kaisipan tungkol sa trabaho. At ayan naman ang alaala ng pag-uusap kahapon. Ang pagsasanay na ito ay hindi meditasyon sa mahigpit na kahulugan ng salita. Ito ay pagsasanay ng kamalayan. Natututo kang lumikha ng maliit na espasyo sa pagitan mo at ng iyong mga kaisipan. Maiintindihan mo na ikaw ay hindi ang iyong mga kaisipan. Ikaw ang nagmamasid sa mga ito. 5 minuto lamang ng ganitong pagsasanay sa umaga ay makakatulong sa iyong manatiling kalmado at malinaw ang isip sa buong araw. Ang stoicismo ay hindi lamang koleksyon ng mga kagiliw-giliw na ideya. Isa itong sistema ng mga birtud na isinasabuhay. Para sa mga stoiko, ang pinakalayunin ng buhay ay ang mamuhay ng naaayon sa birtud. 4 ang pangunahing birtud na kanilang binibigyang diin: karunungan, katarungan, katapangan at pagtitimpi. At ang umaga ang perpektong oras para piliin kung alin sa mga ito ang sadyang isasabuhay mo ngayon. Isipin ito na parang pipili ka ng tema ng araw mo. Ginagawa nitong isang konkretong plano ng pagkilos ang filosofiya sa halip na manatiling abstraktong konsepto. Halimbawa, pinili mo ang katapangan ngayon. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong ilagay ang sarili mo sa matinding panganib. Ang katapangan ay maaaring maipakita sa maliliit na paraan. Maaaring ito ay ang pagtawag sa telepono na matagal mo nang ipinagpapaliban dahil sa takot. O ang pagiging tapat sa pagpapahayag ng iyong opinyon sa isang pulong, kahit na iba ito sa pananaw ng nakararami. O kaya pinili mo ang katarungan. Ibig sabihin nito, sa buong araw ay sisikapin mong tratuhin ang lahat ng patas at walang kinikilingan. Makinig sa kasamahan bago magbigay ng konklusyon. Tanggapin ang iyong pagkakamali kung ikaw ay nagkamali. O kaya naman, pagtitimpe. Ngayon, magdesisyon kang hindi susobra sa pagkain sa tanghalian. Iwasan ang walang saysay na pag-scroll sa social media. Pigilin ang matatalim na salita sa isang diskusyon. Pumili lamang ng isang birtud. Isulat ito. At sa buong araw, hanapin ang mga pagkakataon para maipakita ito. Binabago nito ang iyong araw mula sa sunod-sunod na di sinasadyang pangyayari tungo sa sadyang paghuhubog ng karakter. Malakas kumonsumo ng enerhiya ang ating utak. At isa sa pinakamabigat na gawain nito ay ang paggawa ng mga desisyon. Tinatawag itong decision fatigue o pagkapagod sa paggawa ng desisyon ng mga siyentista. Kung mas maraming maliliit at hindi gaanong mahalagang desisyon ang ginagawa mo sa umaga,
mas kakaunti ang natitirang mental na enerhiya mo para sa mga talagang mahahalagang bagay. Ano ang isusuot? Ano ang kakainin sa almusal? Aling daan ang dadaanin? Bawat isa sa mga desisyong ito ay maliit na pagkaubos ng iyong willpower at atensyon. Ang mga stoic, lalo na ang mga praktikal tulad ni Cato, ay pinahahalagahan ang pagiging simple at pagiging epektibo. Kaya ang susunod na ritual sa umaga ay isang sadyang pagpapasimple. Suriin ang iyong morning routine at tanungin ang sarili, ano ang pwedeng alisin dito? Anong mga desisyon ang pwede kong gawin ng maaga para mailibre ang isip ko? Ang mga sagot ay maaaring napakasimple lang. Ihanda ang isusuot para bukas mula pa sa gabi. Magdesisyon ng maaga kung ano ang kakainin sa almusal. Gumawa ng playlist para sa biyahe papunta sa trabaho para hindi ka na magsayang ng oras sa pagpili ng musika. Ang ideya ay gawing automated hanggat maaari ang iyong routine. Gawing isang malinaw at maayos na mekanismo ang umaga na hindi na nangangailangan ng iyong aktibong pag-iisip. Ito ay parang sina Steve Jobs or Mark Zuckerberg na iisa lang ang sinusuot na damit araw-araw. Ginawa nila yon hindi dahil sa kawalan ng panlasa. Sadyang iniiwasan lang nilang ubusin ang kanilang pinakamahalagang resource, ang mental na enerhiya para sa mga desisyong talagang importante. Pasimplihin ang iyong umaga at magugulat ka kung gaano kalinaw ang iyong isip sa buong araw. Madalas, nabubuhay tayo sa ating mga isipan. Karamihan ng oras ay abala tayo sa ating mga naiisip, mga plano at mga pangamba. Nakikita natin ang mundo sa pamamagitan lamang ng salamin ng ating mga personal na alalahanin at pagnanais. Ang simpleng ritual na ito ay naglalayong hilahin tayo kahit sandali mula sa ating panloob na monologo at ibalik tayo sa tunay na mundo. Wala itong hinihingi kundi ang iyong buong atensyon. Lumapit ka lang sa bintana o kung may pagkakataon, lumabas ka sa balkonahe o sa kalsada at tumingin ka lang. Ngunit huwag tumingin gaya ng dati na nadadaanan lang ng tingin ang mga nakasanayan mong bagay. Tumingin ka ng totoo. Pansinin ang langit. Anong kulay nito ngayon? May mga ulap ba? Paano sila gumagalaw? Tingnan ang mga puno, ang hugis ng mga dahon, kung paano ikinikilos ng hangin ang mga sanga. Pagmasdan ang mga taong naglalakad sa kalsada. Saan sila nagmamadali? Ano ang iniisip nila? Damhin ang temperatura ng hangin sa iyong balat. Pakinggan ang mga tunog ng lungsod, ang ingay ng mga sasakyan, mga boses, ang huni ng mga ibon. Ang layunin ng pagsasanay na ito ay ang makonekta muli sa realidad, ang maging grounded. Maramdaman ang sarili na bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sariling munting mundo. Mapagtanto na habang abala ka sa pag-aalala tungkol sa nalalapit na pulong, ang buhay sa paligid ay patuloy na nagaganap sa lahat ng kaganapan at komplikasyon nito. Ito ay isang simpleng anyo ng meditasyon sa kasalukuyang sandali. Nakakatulong ito upang mabawasan ang antas ng pagkabalisa dahil ang pagkabalisa ay laging nabubuhay sa nakaraan o sa hinaharap. Ngunit sa sandaling ito, sa ngayon, habang tinitingnan mo lang ang isang puno, walang pagkabalisa. Ikaw lang at ang realidad ang naroon. Isang minuto lang ng ganitong pagmamasid ay makapagbibigay ng kamangha-manghang pakiramdam ng kapayapaan at koneksyon sa mundo. Ang takot at pag-aalala ay madalas nagmumula sa kawalan ng katiyakan. Natatakot tayo sa mga bagay na hindi natin alam o sa mga sitwasyon na sa tingin natin ay hindi tayo handa. Ang mga stoic ay mga dalubhasa sa paghahanda. Nauunawaan nila na ang pinakamabisang paraan upang harapin ang takot ay ang salubungin ito ng harapan. Ngunit una, sa ligtas na espasyo ng ating isip. Ito ay tinatawag na mental rehearsal o pagsasanay sa isip.
Isipin mo ang pinakamahirap na gawain o ang pinakahindi kaaya-ayang usapan na kailangan mong harapin ngayon. Maaaring ito ay isang presentasyon sa harap ng iyong mga boss, isang seryosong usapan sa iyong kapareha, o isang pagbisita sa doktor. Ngayon, sa halip na mag-alala lang tungkol dito, ilarawan ang senaryong ito sa iyong isip parang isang pelikula. Pero huwag mong isipin kung paano ito posibleng magkamali, kundi kung paano mo ito haharapin sa pinakamahusay na paraan. Ilarawan ng detalyado kung paano ka papasok sa silid. Isipin ang iyong hitsura, ang iyong tindig, at ang iyong ekspresyon ng mukha. Ilarawan kung paano mo sasabihin ang iyong mga salita ng mahinahon at may kumpiyansa. Paghandaan ang posibleng mga pagtutol o mahihirap na tanong at ilarawan kung paano mo sasagutin ang mga ito ng matalino at makatwiran. Ilarawan kung paano mo mapapanatili ang iyong pagiging kalmado kahit na ang kausap mo ay nagiging emosyonal. Hindi lang ito basta positibong pag-iisip. Ito ay isang estratehikong paghahanda. Bumubuo ka ng neural pathway sa iyong utak para sa inaasam mong pag-uugali. Kapag ikaw ay nasa tunay na sitwasyon, alam na ng iyong utak kung ano ang gagawin. Mayroon na itong nakahandang script ng tagumpay. Malaki ang maitutulong nito upang mabawasan ang iyong pag-aalala at pinapataas ang iyong tsansa para sa matagumpay na resulta. Ikaw ay haharap sa laban na nanalo na sa iyong isip. Ang ating pananalita ang humuhubog sa ating realidad. Ang mga salitang binibigkas natin, lalo na sa umaga, ang nagtatakda ng tono ng ating buong araw. At isa sa pinakamapanirang gawi sa umaga ay ang pagrereklamo. Ginagawa natin ito halos automatiko nang hindi natin namamalayan. Lunes na naman, ang bigat ng pakiramdam ko. Hindi ako nakatulog ng maayos. Ang sama ng panahon sa labas. Ayoko talagang pumunta sa meeting na yan. Bawat ganyang salita, binibigkas man ng malakas o iniisip lang sa sarili, ay isang kusang loob na pagbibigay ng iyong lakas. Tinatanggap mo ang papel ng biktima ng mga sitwasyon. Pinoprograma mo ang iyong utak na maghanap ng negatibo at kumpirmahing masama ang lahat. Sasabihin ng mga Stoic na ang pagrereklamo sa mga bagay na hindi mo mababago, tulad ng panahon o araw ng linggo, ay tanda ng kawalang katuturan. Ito ay pag-aaksaya lang ng lakas. Kaya, ang susunod na ritual ay ang sadyang pag-iwas sa pagrereklamo tuwing umaga. Gawing no complaining zone ang umaga. Sa halip na magreklamo, subukang manahimik o kaya ay baguhin ang pagkakabuo ng kaisipan sa isang konstruktibong paraan. Sa halip na pagod ako, sabihin sa sarili, ngayon, magiging mas maingat ako sa aking pakiramdam at matutulog ako ng mas maaga. Sa halip na ang sama ng panahon, isipin, magandang pagkakataon ito para isuot ang paborito kong kapote. Hindi ito panloloko sa sarili. Ito ay isang sadyang pagpili kung saan nakatuon ang iyong atensyon. Hindi ka na magiging pasibong tagapagsalaysay ng iyong mga problema, kundi magiging aktibong lumilikha ng iyong sariling kalooban. Iwasan ang pagrereklamo at magugulat ka kung gaano karaming libreng enerhiya ang dadaloy sa iyo. Madalas nating pinag-iisipan ng ating katawan kung paano ito tingnan, ang mga kakulangan nito, at kung paano ito mapapabuti. Tinitingnan natin ito bilang pag-aari natin, isang bagay na dapat sumunod sa ating mga inaasahan. Ngunit ibang-iba ang pananaw na inaalok ng mga Stoic. Itinuro nila na ang katawan ay hindi pag-aari, kundi isang kasangkapan na ipinahiram lang sa iyo ng kalikasan pansamantala. Hindi ito ang iyong katawan. Ito ay katawan na ipinagkaloob sa iyo upang pamahalaan. At ang iyong tungkulin bilang isang mabuting tagapamahala ay alagaan ang kasangkapang ito at panatilihin itong nasa maayos na kondisyon.
Kaya naman, ang susunod na ritual mo sa umaga ay isang maikling gawa ng pasasalamat at pangangalaga sa iyong katawan. Bago ka bumangon sa kama at magmadali sa iyong mga gawain, bigyan mo muna ito ng ilang minutong atensyon. Pasalamatan mo ito. Sa isip, magpasalamat sa iyong mga paa na magdadala sa iyo sa buong araw. Sa iyong mga kamay na gagawa ng mga trabaho. Sa iyong mga baga na humihinga ng walang kontrol mo. At pagkatapos, gumawa ng isang bagay para dito. Hindi kailangan ng matinding ehersisyo. Gumawa ng ilang simpleng stretching exercises. Mag-inat na parang pusa. Gumawa ng ilang pagpapaikot sa mga kaso-kasuan. Damhin mo lang ang iyong katawan, gisingin mo ito. Ang ganitong pananaw ay nagpapabago ng lahat. Titigil ka sa pakikipaglaban sa iyong katawan at magsisimula kang makipagtulungan dito. Inaalagaan mo ito hindi dahil sa kahambugan, kundi dahil sa pakiramdam ng responsibilidad. Dahil ito ang tanging kasangkapan mo upang gumana sa mundong ito. At kung mas mabuti ang iyong pangangalaga dito sa umaga, mas mahusay itong magsisilbi sa iyo sa buong araw. Madalas, mali ang pagkaunawa sa Stoicism. Akala ng iba, tungkol lang ito sa pagiging individual at sa sariling kakayahan. Pero kalahati lang yan ng katotohanan. Lubos ang paniniwala ng mga Stoic na ang tao ay nilikhang panlipunan. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, tayo ay isinilang para magtulungan. At isa sa pinakamadaling paraan para magkaroon ng makabuluhan at masayang buhay sa kanilang tingin ay ang paglilingkod sa kapwa. Kaya naman, ang susunod sa huling ritual sa umaga ay planuhin ang kahit isa gaano man kaliit na mabuting gawa. Ang kaligayahan ay isang resulta lamang ng makabuluhang gawain. At ano pa ba ang mas makabuluhan kaysa sa paggawa ng kahit kaunting pagbabago para gumanda ang buhay ng iba? Ito ay naglalabas sa atin mula sa mga makasariling pag-iisip at nagkokonekta sa atin sa ibang tao. Ano kaya ito? Hindi kailangan ng kahit anong kabayanihan. Isipin mo lang kung paano ka makapagpapakita ng malasakit o suporta ngayon. Magpadala ng mensahe ng paghihikayat sa kaibigang may pinagdadaanan. Magtimpla ng kape para sa iyong partner sa umaga. Bigyan ng papuri ang kasamahan sa trabaho. Magbigay ng upuan sa pampublikong sasakyan. Ngumiti lang ng totoo at magpasalamat sa kahira sa tindahan. Ang sikreto ay gawin ito hindi para may makuha ka o para mapuri, kundi nang walang hinihinging kapalit bilang isang gawaing paglilingkod. Sa pagpaplano ng ganitong gawain sa umaga, nagtatakda ka ng direksyon para sa iyong araw na nakatuon sa labas, hindi sa sarili. At kahit tila balintuna, sa pagtulong sa iba, madalas nating natatagpuan ang sarili nating panloob na kapayapaan at kagalakan. At narating na natin ang huling ritual, ang pangdalawampu. Ito ang pinakasimple, pinakamabilis, ngunit marahil isa sa pinakamahalaga. Hindi nito kailangan ng papel, oras o lakas ng loob. Ang kailangan lang nito ay salamin at kaunting pagtanggap sa sarili. Lumapit sa salamin. Bagong gising ka lang. Marahil, hindi ganoon kaganda ang iyong itsura tulad ng sa mga litrato sa social media. Magulo ang buhok, lukot ang muka, at ano ang karaniwang ginagawa ng panloob nating kritiko sa sandaling ito? Nagsisimula na itong bumulong. May eye bags ka na naman. May kailangan kang gawin sa balat mo. Mukha akong pagod. Itinuro ng mga Stoic na tratuhin ang sarili ng may kaparehong habag at pagtanggap tulad ng pagtrato natin sa iba. Ikaw ang tanging tao na tiyak na makakasama mo sa buong buhay mo. Kaya, hindi ba nararapat lang na simulan mo na siyang maging kaibigan? Kaya, ang huling ritual ay ito. Tingnan ang iyong mga mata sa salamin at ngumiti. Hindi mapanuksong ngiti, hindi rin mapanuring grimasa, kundi isang taus-puso
at mabait na ngiti. Isang ngiti na para bang nakita mo ang isang matagal ng kaibigan. Sa ngiting ito, sinasabi mo sa iyong sarili, "Kumusta? Masaya akong makita ka. Kaya natin 'to. Mayroon tayong bagong araw. Gawin nating maganda ito." Ito ay isang simpleng pisikal na kilos na nagpapadala ng malakas na senyalis sa iyong utak. Tinapos nito ang iyong paghahanda sa umaga. Hindi ka lang basta nagising. Sinadya mong ihanda ang iyong isip, inihanda ang iyong katawan, at sa wakas, nakipagkasundo sa iyong sarili. Handa ka na. Ang araw ay maaaring magsimula. Pero heto ang pinakaimportante at pinakanakakagulat na bahagi ng buong istoryang ito. Ang tunay na esensya ng stoicismo ay hindi lumalabas kapag perpekto mong ginagawa ang lahat ng 20 puntos. Ito ay nagsisimula sa mga panahong nagising kang late, hindi ka nakapag-stretch o ehersisyo, nasigawan ka ng boss mo, at napagbuntunan mo pa ng init ng ulo ang kahera sa tindahan. At dito nga, sa puntong ito ng pagbagsak o pagsubok, makikita ang tunay na esensya ng lahat. Ang stoicismo ay hindi tungkol sa pagiging isang perpektong robot na walang emosyon. Ito ay tungkol sa pagkatapos mong madapa, sabihin sa sarili, "Okay, nangyari na yan. Nakaraan na. Ano ang kaya kong kontrolin ngayon?" At ang kontroladong bagay na yan ay ang susunod mong reaksyon. Ang desisyon mong huwag pagalitan ng sarili, kundi matuto mula sa karanasan at sumubok muli. Para sa mga Stoic, ang kaligayahan ay hindi ang kawalan ng problema. Ito ay ang kaalaman na may lakas ka at kakayahang harapin ang mga ito. Ang pagbaling na ito mula sa paninisi sa sarili tungo sa pagkontrol sa sarili ay siyang pinakamalaking tagumpay. Sa huli, ano nga ba ang meron tayo? Hindi 20 mahigpit na patakaran, kundi 20 kagamitan sa iyong arsenal. 20 paraan para paalalahanan ang sarili tuwing umaga na ang iyong panloob na kuta ay hindi masisira, maliban kung ikaw mismo ang magbubukas ng mga tarangkahan nito. Hindi mo man kayang kontrolin ang mundo, pero kaya mong kontrolin ang iyong mga saloobin tungkol dito. At ito, ayon sa turo ng mga sinauna, ay higit pa sa sapat para sa isang masayang buhay. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Kung naging kapaki-pakinabang ito sa iyo, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong aral ng praktikal na karunungan. Ngayon, isang tanong para sa iyo. Alin sa mga ritual na ito sa umaga ang una mong susubukan? O baka naman, may sarili ka ng sikreto para maging masaya ang iyong umaga? Ibahagi mo sa comment section sa ibaba.